Wala talagang natuwa mga kababayan sa pagpunta ni BBM sa Davao City. Yung pagpipictorial niya mga kababayan sa tulay na hindi naman siya ang nagpagawa. Na ang kanyang ambag mga kababayan ay paglagay lang ng tarpaulin ng Build Better More or BBM mga kababayan. Kasabay ng kanyang mga pangalan, BBM Ferdinand Marcos Jr. Kinalat sa buong tulay. Tulay na walang gastos si singkong duling ang gobyernong Pilipinas mga kababayan dahil donasyon ito ng China. Bilang goodwill mga kababayan sa mga tao sa Davao City at simbolo ng pagkakaibigan ng Pilipinas at China. Ngayon mga kababayan, inangkin ni BBM. Kaya naman, galit na galit ang mga tao sa Davao City mga kababayan sa pagpunta doon ni Marcos. Panoorin nyo po ang kanilang reaction. Paan po natong mga reaksyon, kining mga Davaoenyo. Kuna natin ang reaksyon itong mga Davaoenyo. Sabi ng reporter mga kababayan. Sa po ilahang ikasulti, kalabot aning kung ano ang kanilang masasabi regarding sa pagpunta ni Bangag sa Davao City. Pagbisita ni President. Tingnan nyo mga itsura mga kababayan. No? Galit na galit mga kababayan dahil nandyan si Marcos. Bongbong Marcos kaninang buntag. Diya mismo sa may Bukana. Sa pagpunta daw ni Marcos doon sa Bukana Bridge no? Mga kababayan. Unsa po yung reaction sa mga Davaoenyo? Anong reaction mo, Manong? Ikaw na Davaoenyo. Pagbisita sa atong presidente, sir. Maing hapon live ta sa DXTC. Sa pagbisita. Unsa masulti nimo, sir, sa pagbisita ni Bongbong Marcos Jr. sa Bukana Bridge? Wa gid siya delikadesa. Wala talaga siyang delikadeza. Talaga, no? Ang kapal ng pagmumukha, mga kababayan. Wala na nga siyang ambag dyan, mga kababayan. Wala talagang ambag. Dahil, ang kontraktor dyan, mga kababayan, mga inchik talaga, galing pang China. Sa kanila lahat ng materyales, mga kababayan. Funded, fully funded nila. Kanang nga project, dili man ayaha. Ang sabi ni mga kababayan ni Manong, yung project na yan, hindi naman sa kanya. Ibinigay yan ng China mga kababayan sa Davao City. Dahil na rin sa pagiging kaibigan nila ni PRRD. Malamang mga kababayan, si Tatay Digong ang talaga niyan. Humingi talaga niyan. Ginajaming na mga kababayan ang China eh. Maraming pera. Igo lang siya ni Tambong, humana. Eto na si Bangag mga kababayan. Tsaka lang daw nagpunta doon nung natapos na. Wag ni say project na buhat ba? Wala talaga siyang project na nagawa. Kapit na lang mahuman yung term. Malapit na lang matapos ang kanyang term. Kay kini nga project kang Tatay Digong pa. Digong pa man sa una. Dahil ang project na ito ay kay Tatay Digong Duterte. Ipadayon lang na kay nahuman na ang budget nabayaran na daan. Unang gituloy-tuloy na pagtrabaho. Tinuloy lang dahil funded na. Actually mga kababayan, ang nagpondo niyan, China. China na inaaway ngayon ni Bangag mga kababayan. Pero dili ginayang project na. Hindi talaga kay BBM yang project na yan. Hindi yan sa kanya. Okay. Unsa pa imong Iangkon lang siya, iangkon lang sa. Inangkin lang niya. Dili iyahang. Na hindi kanyang gawa. Ay mo kang BBM. Wala gi siya pulos. Ang mensahe niya kay BBM mga kababayan, wala kang silbi. Ako alam. Para sa akin, wala kang silbi. Yan ang sabi ni Tatang mga kababayan. Wala kang silbing presidente. Okay. Salamat. Salamat, sir. Kabaway pulos ng presidente. Ikaw, sir. Istorya na. Tama ginang wala gyud siya delikadesa. Sabi niya mga kababayan, sinigondahan niya. Wala talaga siyang delikadesa. Ito si Bangag daw mga kababayan. Kanang project sa panahon pa naman ni Tatay Digong no. Yung project na yan, sa panahon pa yan ni Tatay Digong. Pati siya mga kababayan, kaedad lang ni PRRD. Nakitatay na rin mga kababayan. Pambansang tatay si Tatay Digong eh. So karon nga nahuman na, siya na ang nag-represent nga. So ngayon natapos na, parang siya na ang nag-represent daw mga kababayan na siya ang gumawa. Nagkuhan dating ribbon kanahumana pero dating ribbon. Pero hindi yan sa kanya. Naglagay lang mga kababayan ng mga Build Better More. BBM. Tapos mga pangalan mga kababayan, Ferdinand Marcos Jr., mga tarpaulin, pinakalat sa buong tulay mga kababayan. Sa former president pa na nga project. Ano pa? Murabag ka ng walay delikadesa. Wala delikadesa. Wala talaga daw ang delikadesa mga kababayan si BBM. Magangkong siya kung dili iyang. Inangkin niya ang hindi sa kanyang proyekto. Okay. Salamat sir sa reaksyon na. Tay Digong na. Kay Tatay Digong yan. Labot ya. Wala kang pakialam dyan. Hindi yan sa'yo, BBM. Basta mga konding. Wa may malipay sa mga tao. Hindi kami natutuwa sa'yo.
Dito, bangag. Oh. Mas man siya. Oh, na pumunta ka dito, hindi kami natutuwa. Di siya welcome di sa Davao. You are not welcome here in Davao. Maura na ako kasulti Say, siya. mensahe ni mo yung BBM. Ang BBM? Nagpakita man siya Oh, kanina. ang mensahe daw niya kay BBM. Balik dire. Oh, wag ka nang bumalik dito. Oh, yan ang sabi niya mga kababayan, wag ka nang bumalik dito. Wa man ka di man japon ka welcome dire. Oh, hindi ka welcome dito, BBM. Digong no na pwede pa. Kung si Digong yan, pwede. Pak kami. Oh, papalakpak pa kami. Pero okay lang ba iyang gihimo pagbisita sa Maong Tulay? Tinanong siya mga kababayan, pero okay lang ba ang pagbisita niya sa tulay? Oh ngan dili oy, dili man yung project. Oh, sabi niya, hindi yan kanyang project. Ang Tatay Digong man ang panahon pa. Tatay Digong pa yan na panahon. Galing ginahuman ang termino ni Tatay Digong. Oh na iya na ang punon. Oh, dahil natapos sa ang termino ni Tatay Digong, inangkin na niya. Siya naman na mo presidente po. Siya na ang presidente. Okay. Salamat kayo, sir. O to. Diri sa Rizal Park, gilabay ko sa durian. Kung nandito pa lang daw si Bangag mga kababayan sa Rizal Park, binato na niya ng durian. Oh, grabe, si Manong, oh. Yung talagang matatalim ang tinik, no? Oh, binato na daw sana niya ng durian, mga kababayan. Oo. Diri po siya sa Rizal Park di bisita, labay ko sa durian. Binato na daw talaga niya siguro ng durian, mga kababayan, kung nagpunta pa sa Rizal Park. Dito man. Ya, wa pa. Oh, kaso lang andun eh. Nakakordon mga kababayan, alam nyo ba? Oh, punong-puno ng Special Action Force. Walang nakakalapit kay Bangag at wala ring willing na lumapit. Lahat ng diri mga kababayan. Ibulong paglanding sa chopper, Duterte man ang isyagit. Oo. Ang sigawan ng mga tao mga kababayan. Naglanding doon sa Coastal Road. And then, mayroon mga mga kababayan, mga bahay dyan, nakapaligid. Sigawan, Duterte! Pahiya si Bangag mga kababayan. Dali ko, sigit mo katahog Duterte. Oo. Kasi luna ning Davao. Oh, natutuwa daw siya mga kababayan na ang sigaw ay Duterte dahil you have no place here in Davao, BBM. Huwag kasi luna. Oh, Sila you have tanan no ng place. Mga sakop ni Marcos. Yang lahat ng mga sakop ni Marcos, you have no place here in Davao. Huwag luna ning Davao. Unya, angkon silang ilan ng project. Kasi And then, inaangkin nila na sa kanila itong proyekto. na ilang project. Hindi yan sa kanila. By China ba na? Oh, funded by China yan. China may nagasto ana. Oh, China ang nag-fund. Portada sa. Oh. China mang pandin siya. Di ba? Nung panahon ni Tatay Digong, usapan nila yan na ipa-fund yan ng China. Ang ko niya iya. Tapos aangkinin ni BBM na sa kanya. Ya, unsa kay sa imong tanong, Oh, pagkabangag. Bangag daw mga kababayan. unsa kay purpose niya nga nibisita siya ganina? Atik-atik lang. Oh, pautot lang daw ang pagbisita niya mga kababayan. Sabi ni Manong. Muro na, atik-atik. Sa mensahe nimo kang BBM. Ang mensahe niya kay BBM ha, oh, ito. Untang sa isang suyop. Tumigil ka na sa pagbatak. Ang mensahe ni Tatang mga kababayan kay BBM. Tumigil ka na sa pagbatak. Untang na siya sa suyop kay kami na po. Tumigil ka na sa pagbatak. Kami naman dahil inubos mo lang. Nakatawa lang ako. Joker ito si Tatang. Pero ang kinsa ka ang dapat nga mo cutting of ribbon dia? Sino ba ang talagang nararapat na mag-cutting of ribbon dyan? Dapat si Inday Sara. Dapat si Inday Sara daw mga kababayan. Dapat si Desara. Dapat si Inday Sara. Dili kay siya. Hindi kay si BBM. Kaya sila kalabot-labot ya sa gamay. Dahil wala siyang involvement dyan kahit konti. Gi-start ang trabaho ana, wa pa sila mang kampanya sa una kasi hindi ko pa presidente ato. Dahil nag-umpisa yung trabaho dyan, hindi pa sila nangangampanya. Si Tatay Digong pa ang presidente. Kita mismo taga Davao suito tanga. Sugod og kanus na nagisugdan. Tayo mismo na taga Davao, alam natin kung kailan yan nagsimula. Na kuan pa na 2018 gisugdan na. Yung Coastal Road 2018, inumpisahan yan. Unsa kay purpose ni BBM gawas? Anong purpose si BBM? Ano lang yun niya? Gusto lang talaga niyang angkinin. Project, magangkon lang siya. Dahil wala siya proyekto. Nang aangkin na lang siya. Tanang project in Davao, iya. Gusto niya angkinin lahat ng proyekto dito sa Davao City, sa kanya. Project sila mga pariaan ni Kaligoon dire. Ang ila dito, tinambalos-los mga ilang trabaho. Sila ba? Kaya nilang makaproject ng kagaya nitong proyekto dito sa Davao? Hindi. Ang kanilang mga project doon, katambalus-lusan.
Okay, sir. Gawas. Mas na pa kayo mensahe kay BBM? Magundang na lang siya suyop. Oh, ang mensahe niya kay BBM, tumigil ka na sa kababatak. Kami na po. Siyempre, ang Ay, nako. Ay, nako, joker yun si Tatang, mga kababayan. Eto mga kababayan, Eto yung sinakyan chopper ni BBM, mga kababayan. Sa ang sigaw ng mga tao, Duterte! Duterte! Ayan na, dyan na sa loob si Bangag, mga kababayan. Nakakahiya. Paalis na. Duterte ang sigaw, mga kababayan. Nakakahiya sa iyo, Ngagba. Hindi talaga welcome, mga kababayan, itong si Bangag dyan sa dyan sa Davao. Lumipad na, mga kababayan. Ang sabi ng mga tao, ayan halos batuhin, mga kababayan, ng mga tao. Pinakyo. Huwag ka nang bumalik dito daw. Ang sigaw ng mga tao, mga kababayan, huwag ka nang bumalik dito. Duterte tayo, Duterte kami. At ang sabi nga ni Manong, mga kababayan, you have no place in Davao City, BBM. Samantala, mga kababayan, pakinggan po natin si Atty. Harry Roque, mga kababayan, dahil interesting din itong kanyang topic ngayon, mga kababayan. Siyempre, ang pinaka-latest development, matapos natin sabihin na walang dahilan para masuspend o mapatalsik sa Kamara si Kong Miao Miao, ay sinuspende. Si Marcos ang nasa likod niyan, mga kababayan, dahil sino ba ang apektado sa mga atake ni Miao Miao? Marcos. Except for balat sa kanila, sibuyas. kasama na si Kong Miao Miao dahil nga daw for unethical conduct. Pero alam nyo, himay-himayin po natin napakasama po initong desisyon ng Kamara de Representante. Napakasama. Kinikilala natin na ang Korte Suprema ay maraming beses na sinabi na talagang merong kapangyarihan ng Kongreso na disiplinahin ang kanyang mga miyembro. Pero sa akin lang, ano ba talaga ang dapat na ma-classify as unethical conduct? Yung mga magnanak daw, tapos ang sabi nila mga kababayan, yun daw picture lang daw na mga sexy daw na babae, mga kababayan. Hay, nako. Yung iba dyan, tigpipito ang kabit. Kasi ang sinasabi nila, yung pupula ni Kong Miao Miao kay Marcos Jr. na sinabi ng kanyang kapatid na Bangag ay unethical conduct. Wow! Sa akin po, unang-una, labag po talaga yan sa saligang batas. Malayang pananalita, malayang pag-iisip. Bangag naman talaga, sabi ni Amy. Di ba? Si Amy na mismo nagsabi, bangag. Malayang pananalita kasi sa demokrasya, lahat tayo may boses. Sa demokrasya, lahat tayo naghahanap ng solusyon sa ating mga problema bilang isang bansa. At sa pamamagitan lamang ng malayang pananalita sa mga matitinding debate na malalaman natin kung anong solusyon sa ating mga problema. So sa akin, labag na labag yan sa kalayaan. Labag sa kalayaang pananalita. Pero bukod pa dyan, para bagang gumawa ng bagong batas ang ating Kongreso. No? Kasi alam mo, may mga ibang bansa gaya ng Thailand, at ako naman po ay nakapunta na sa UN Committee on Human Rights, na nagsasabi na itong Les Majest Law ng Thailand ay labag sa kalayaan ng malayang pananalita. At nagkaroon na ng desisyon ng UN Human Rights Committee na ganyan nga po, na yan talaga ay labag sa halayaan ng malayang pananalita. Ano ba yung Les Majest sa Thailand? Ang Les Majest, pag pinulaan nyo po ang hari, pwede na kayong ikulong. So, dito, hindi naman hari si BBM di ba? Parang ang nangyari po dyan sa Kongreso, pag pinulaan mo ang presidente, pwede ka na magkaroon ng... Hindi naman tayo Thailand. Wala tayong hari dito. Ethical conduct. Yan po ang ibig sabihin niya. No? Yan po talaga ay malinaw na subsequent punishment kapag isang tao ay malayang nanalita. So sa akin po, dangerous president po yan. At dahil sila ay Kongreso, para bagang sila ay bumuuna naman ng batas na meron ng Les Majest sa Pilipinas, na kahit sinong kongresista na pupula ngayon sa presidente, pwedeng mapasipa, pwedeng matanggal sa pwesto, pwedeng masuspinde. Parang diktadura na, no? Galawang diktador. Sa akin, ko naman, talaga naman pong anyo na ng Marcos administration na supilin talaga ang malayang pananalita dahil alam nila na kapag ikaw ay pumupula, ikaw ay hindi Marcos forever, ikaw ay banta sa kanilang pananatili sa kapangyarihan at ikaw ay patatahimikin. Wala pong pagkakaiba ang ginawa ng Kamara doon sa ginawa ng Huwad Committee na ako, yung mga vloggers, lahat po yan ay pinakulong, tinakot, pinahiya. Pero siyempre, gawin na nila ang lahat na kaya nila. Tingin ko ang sambayanan po ngayon hindi na po magpapatinag dahil talagang sobra-sobra na po talaga ang paghihirap ng taong bayan.
sobra na po ang pagkagutom, sobra na po ang kanilang pagdurusa pagdating na ng panahon ng baha. Ngayong alam naman po nila na 1 trilyones sa nakalipas na 3 taon lamang ang nalustay na ng mga taong gobyerno. Grabe no, ang daming nalustay mga kababayan. Sa kanilang pangurakot. No? So, imbis na napupunta sa mga Ay, proyekto nako, apolustay. para maibsan na ang epekto ng mga flood control, alam nila na linalamon ng mga buwaya yung pondong yan. Dahilan kung bakit sila literally namamatay at naghihirap sa tuwing panahon ng tag-ulan. Pero bukod pa po kay Meow Meow, meron po akong nakausap. Malapit Sino? na malapit kay Presidente, malapit na malapit Marcos? kay House Speaker Martin Romualdez. At ito po ang kauna-unang pagkakataon na naging malinaw sa akin kung ano talaga ang plano ng Marcos Bangag. Nalak na yung plano. Alam nyo mo, yung plano naman niya, parang alam na natin. Pero ngayon talaga, dahil Yung perpetuation. Kaya pa ba niya na mga kababayan na manatili sa pwesto? Hirap nga siyang mag-survive until 2028 mga kababayan. lapit siya. At kaya naman siya nagsalita sa akin dahil hindi na niya maatim, no? At talagang nagnanais na siya na malaman ng taong bayan kung anong plano para Baka ang taong patibong bayan lang yan, ha? dito sa presidenteng ito. Baka patibong lang yan, Senator, attorney. Minabuti niya sa akin na talagang sabihin kung ano ang mga plano ng Ano? mga Bangag. Unang-una, hindi lang po siya mag-i-stay hanggang 2028. Plano po talaga ni Marcos Bangag manatili sa pwesto Ay, ang kapal ng mukha. Akala mo kung sino magaling, no? Ay, beyond Diyos ko, Lord. 2028. Paano nila gagawin yan? Paano? Sa pamamagitan pa rin po ng charter change. Totoo po yan. Sige, subukan nila mga kababayan kung kaya nilang Buhay Ang pa kapal, rin ang charter change. ang kapal na pagmumukha, no? Gagawin po nila, tatanggalin nila ang term limits at dahil Ang kapal ng pagmumukha nila mga kababayan na manatili sa pwesto. Akala nyo, super galing talaga. Kung talagang umunlad na tayo ng sobra-sobra, why not? Manatili ka dyan hanggang maging kalansay ka, Bangag. Pero eto pala, 3 taon, inidoro na tayo mga kababayan, tapos may balak pang magtagal sa pwesto. Ang kapal. hawak nila ang makina na nagbibilang ng boto, hawak nila ang COMELEC, magkakaroon po talaga yan ng Marcos forever. Tapos tatakbo siya mga kababayan, presidente, kalaban si Sara. Imposibleng mananalo ang Bangag na yan mga kababayan. Sige, tanggalin nila ang term limit. Okay lang. Sigurado tayo mananalo pa rin si Sara mga kababayan at by that time, si Sara ang makikinabang. Pwede siyang mga kababayan, paulit-ulit na tatakbo. Hindi po nila planong bumaba sa 2028. Malinaw po yan. Ay, nako mga Bangag. Mga dilawan na sa mga pulahan na nagsasabi na mas mabuti pang mag-antay ng 2028 kesa Baka wala tayong aantayin sa 2028. tanggalin si Marcos at paupuin si Inday Sara Duterte. Pero yan sinabi na yan ni VP Inday mga kababayan na yan talaga ang purpose sila mga kababayan dahil yung People's Initiative, yung Chacha mga kababayan, yan talaga kanilang plano. Hindi pa nila binibitawan yan. Ay, I nako. have news for you. Wala po silang planong bumaba sa pwesto. Another They will 20 stay years. beyond 2028. Ay, Yan good po luck. una-una. Good luck sa Pilipinas mga kababayan. Ngayon pa lang 3 taon pa lang ang Bangag mga kababayan. Wala na tayo, nagkandiletse-letse na tayo. Ano na lang kaya mga kababayan after 20 years? Pangalawa, talaga pong may banta sa buhay ni Inday Sara Duterte. Alam nyo, Uy, protect nagsimula Sara, yan, nagsabi daw itong si Marcos Bangag na kapag may nangyari sa kanya, may pinag-utusan na siya. Huwag mong papayagang umupo si Inday Sara Duterte. Ito daw po ay nangyari bago pa magsalita si Inday Sara Duterte nung panahon na Pagpayagang umupo. So, anong gagawin nila mga kababayan? nais na dalhin sa Ay, wag naman sana, wag naman sana. Ibig sabihin, ipapagurgur nila si Sara. Yan ang wag mong gagawin Bangag. Kongreso si Atty. Laika Lopez, no? Na sinabi rin niya na kapag may nangyari kay Inday Sara Duterte, may kinausap na siya na yariin din ang Marcos Jr. Apparently, Ngipin sa ngipin, mga kababayan, ang ginawa pala ni VP Inday. bago pa yung insidente na yan, alam na nagpili na ang Marcos Jr. Ang sabi niya, kapag may mangyari sa akin, yariin nyo yan dahil hindi yan po pwedeng sumunod sa akin. So talagang Bangag talaga, no? VP Sara, mag-ingat ka po, no? Dahil sa tingin ko, ang sabi nila ngayon, bago ng usapan. Maski walang mangyari sa kanya, yayariin at yayariin. Ay, Papatuloy si nako. VP Sara.
Uy, wag naman. Pero at least mga kababayan, ngayon nabulgar na ang kanilang plano mga kababayan. Yan na po ngayon talaga ang plano. Unang plano, hindi bababa sa 2028. Pangalawa, Kapal lang pagmumukha. to get rid, literally, to get rid of Inday Sara Duterte. Kumpirmado po yan. Yan Wala, kumpirmado daw. na talaga ang plano nila. At pangatlo, talagang gurgurin ang oposisyon. So, nakikita nyo naman, Yan, di ba? Nag-umpisa na mga kababayan. Inunahan na nila si, PRRD, and then ngayon si Bato. Tapos si Bongo, umpisa na rin nilang, sinisira mga kababayan. Si VP Inday. po ang ginawa nila kay Senator Bato. Pati si Congress Meow. Hindi lang po si Senator Bato talaga ang padadala nila sa dahig. Pati po Pati si Bongo. So, dalawa na yung nawala. So, bukod pa po dyan, nakita nyo naman ang ginagawa nila kay Cheese Escudero, kay Ay, wala kaming Joel paki. Villanueva. Wala kaming paki kay Cheese. Waiter yan sila na Admiral. Bahala siya sa buhay niya. No? At yung Pati si Joel Villanueva, wala kaming paki iba pang dyan. mga senador na dinadawit ngayon dito sa flood control scam. No? So, ang nakakalungkot nga po, gaya ng sinabi po noong whistleblower na si Zaldico, 54 billion na ang nalamo ng presidente. Ang dami na nilang pera mga kababayan. So, posible talaga yung mga yung kanilang mga masamang balak mga kababayan. Fully funded na yan dahil sa ninakaw pagdating din. sa mga kinukurako na infrastructure projects. Kung pera lang pag-uusapan. May pambayad na sila mga kababayan sa mga mga hitman, ganyan. Ay, nako. Bukod pa yan dun sa 100 billion na insertion na hiningi niya. At syempre, bukod pa yan dun sa 5 billion na confidential fund na sang-ayon dito Ay, sa oo. Marcos, pinepera talaga ng Marcos Jr. Totoo po yan. Yung 100-something million, Mga kababayan, easy money. 125 million na confidential fund ni Inday Sara Duterte, Patibong nila yun wala eh. silang tigil na nagsasabi kinurakot ni Inday Sara Duterte. Patibong. Pero yung taon-taon po na minimum 5 billion at ngayon, aabot po sa 12 billion ang hinihingi Grabe. ng confidential Ang fund. kapal ng pagmumukha. Pinepera po yan. Hindi po yan ginagamit pambili ng impormasyon. Yan po ay pinepera. Oo nga, dahil walang alam eh. Kung pinagbili pa ng impormasyon mga kababayan, dapat may alam siya kung sino mga nangurakot. Hindi pa sapat yung 54 billion at 100 billion na kinukurakot nila sa infra. Pati po yung kanilang 5 billion at ngayon 12 billion na confidential fund ay pinepera nila. Binubulsa lang po at wala na Bulsa pa mo. po sa confidential fund. Wala nga po liquidation. Kaya Walang mga kaibigan, liquidation. hawak ay magpapalin lang. Yung 125 million, galing din po yan dyan sa O kay Marcos. presidente nating bangag. And yet, never nilang tinatantanan si Inday Sara Duterte. Pero ngayon po, talagang lumalabas po talaga taon-taon yung confidential fund po ni Bangag Jr. Wala Bangag po yung Jr. kundi sa kanyang bulsa. At least sa panahon ni Tatay Digong, I can assure you, yung confidential fund, lahat ng namamatay na pulis, lahat ng namamatay na sundalo, yan po ang pinagkukuhanan ni Tatay Digong para sa PGH. Yan din po ang binigay ni Tatay Digong na 100 million a month. No? Galing po talaga sa kanyang confidential fund. Dahil nga po, pag confidential fund, madali ma-release. No? So talaga pong nakikita natin ang pagkakaiba ng dalawa. O ito pang isa. Nagkaroon kasi ako ng broadcast dati na sinasabi ko na itong si Boying Remulla, nung siya ay Bonjing. na nagnanais maging ombudsman, pag siya naging ombudsman, po pwedeng maging independyente. Kasi siya talaga ay isang politiko, alam niya ang pulso ng Hindi pwedeng maging independent. yan. Pero sabi ng aking informante, huwag ka nang umasa. Kasi ang sabi ng informante ko, itong si Boying Remulla pa ang siyang nangako kay Marcos Jr. na kung siya ay maging ombudsman, ipakukulong talaga niya si Sara Duterte. So nagkamali po ako. Ang sabi ko kasi, baka naman magaling ang pulso niya bilang Wala. Itsura pa lang mga kababayan ang sama na. ng politiko at alam niya na kapag binira niya ang Duterte ngayon, lalo siyang Wala yan. mapapabilis ang proseso na matanggal ang Marcos Jr. Dating At tulos kasi yan mga kababayan dahil may leukemia eh. Magmamakaawa yan mga kababayan pag wala na si Bangag dahil may sakit ako. Sige buhayin natin para mga kababayan. Parusahan natin ng parusang bitay. Balik natin ang parusang bitay. Pero pagalingin muna natin siya sa kanyang leukemia. siya, sibak din siya, impeach din siya as ombudsman. Para katayin mga I kababayan take it back. via Ang sabi ng via lethal injection or parusang bitay. informante talagang binigay kay Boying Remulla ang ombudsman dahil sa pangako
na ipakukulong niya si Inday Sara Duterte. Ano kayang wala. Kahit ano mga kababayan, hahanapan nila ng grounds na confidential fund. Hahanapan nila ng mga kababayan. Talagang gusot. Bending dalo Bendalo. Ang sabi ko nga, imposible ata yan kasi meron naman tayong saligang batas na nagsasabi Wala na imposible ngayon. Bebend nila ang law mga talagang kababayan. yung mga impeachable officers gaya ng Vice President, gaya ng Presidente, yung mga Supreme Court Justices, mga chairman at saka mga miyembro ng Constitutional Committee, hindi sila po pwedeng makasuhan dahil ang tanging pamamaraan na sila'y matanggal sa pwesto ay sa pamamagitan ng impeachment. At kapag sila ay nakasuhan ng kasong kriminal na mayroong parusa na pagkakatanggal sa pwesto, yan ang dahilan kaya hindi sila po pwedeng makasuhan. Pero ang sabi nitong informante ko, positibo ibinigay ang ombudsman dahil ipakukulong si Inday Sara Duterte. At ngayon naman po, naririnig ninyo na yung mga komunista dyan, no? Yung mga komunista! terorista dyan, naghahanda na raw ng panibagong impeachment complaint dahil ngayon Wala na, interview na si mga kababayan, si Tinio at saka yung si Ilago. Disyembre na at ang Pebrero ay po pwede na sila mag-file ng impeachment complaint. Pero ang aking tingin po ay talagang nagkausap-usap na yan. Habang hawak pa nila ang budget sa first quarter ng taon ito, talagang pipilitin na naman nila na kunin ang mga pirma ng mga congressman nang sa ganun. Ay, nako, ang kakapal na mga pagmumuka. Sila ang may flood control, mga kababayan, na bilyon kung hindi trilyon. Tapos, eto naman, recycle ka, BP Sara. All itong si Inday Sara Duterte at malitis sa Senado. At kung titingnan nyo naman ngayon sa Senado, Kung maging presidente ito si Inday, mga kababayan, wag sana niyang sasantuhin itong mga bangag, mga kababayan. Talagang tuluyan, mga kababayan, kung ibitay. siyempre, takot na takot ang mga senador ngayon. Dahil sila ang pinapanakip butas dito sa mga ninanakaw na flood control funds at iba pang mga pondo ng DPWH. In fact, yan nga po ang script talaga. Ang script, iba to ang sisi sa mga senador, lalong-lalo na kay Cheese Escudero. Sino ba Wala kami paki. niya, no? Wala Pero kami ganyan paki po kay talaga ang Cheese. script nila. Bahala ka, Na si Cheese. Escudero. Bahala ka sa buhay mong Cheese. Yung sina Jinggoy, mga kababayan, hindi natin yung pagtatanggol, sina Bong Revilla, sina Joel Villanueva. Bahala sa sarili Pero talaga nila. ang nasa likod ng lahat ng kababalaghan sa na nakita natin sa ating pangtaunang budget, gayong alam natin na lahat pala ito ay utos talaga ni Marcos. Bangag. Isa pa nga pala po kinumpirma ng aking source na talaga namang pong Marcos mismo ang nasa likod ng pangingidnap kay Tatay Digong. Ay, In fact, nako. sabi sa akin is habang nangyayari yung Walang ibang mga kababayan nasa likod. Siya nga ang nagpa-press con afterwards. Siya. Pero hindi mga kababayan, bunganga, mabuka. Ganyan, ganapan sa Villamor nung araw na kinidnap si Tatay Digong, ang talagang nagsusupervise, walang iba kung hindi Si Bangag. Ako'y nagulat kasi akala ko hi-hi na lang siya, wala na siya ibang magawa at lahat ay inuutos na lang niya kay Lisa. Pero ang katunayan po pala, hands-on talaga si Marcos Jr. Kunwari lang yan, mga kababayan, pero hudas yan. Pakuting-kuting lang yan, pero talagang mataas ang sungay. Pagdating sa pangungurakot sa pondo ng DPWH at yung paggasta ng kanyang confidential fund, at ito po ay sinabi ng isang malapit na tao sa kanya. At Si Aimee. pati doon sa pangingitnap kay Tatay Digong, bagamat talaga alam natin na sinungaling siya, nagsasabing hindi siya makipagtulungan, pati pala yung detalye ng pagkidnap, pagsakay kay Tatay Digong sa eroplanong yan, ay si Marcos Jr. ang talagang nag-supervise ng full implementation. Dati kasi akala ko ang utak si Lisa Araneta at tinatalaga lang yung mga tao nila, gaya nila John Vic, etc. etc. Hindi po. Yung command center, habang nangyayari yung Villamor, si Marcos mismo ang nagsasabi kung ano ang gagawin. Kumpirmado po yan. So mga kaibigan, ang malungkot na balita doon sa mga nagnanais na ang pagpapalit ng presidente sa 2028, wala pong 2028. Mananatili po sa pwesto ang Marcos Jr. hanggang beyond 2028 sa pamamagitan ng cabinet change. Doon sa mga naniniwala na si Marcos Jr. ay palagi lang bangag at ang naggagawa ng mga bagay-bagay para manatili sa pwesto, para sira ng mga Duterte,
Hindi po totoo pala yan. Si Marcos Jr., kapag hindi siya high, siya mismo ang gumagalaw para Nag-o-orchestrate. manatili sa pwesto at sirain ang mga Duterte. At pangatlo nga pala, hindi ko nasabi, yung pagpapako sa akin sa cruise ng WAD Committee, akala ko si Lisa rin po yan. Hindi. Marcos Si din. Marcos Jr. din daw po ang nag-utos niyan. Hindi ko alam kung bakit. Kasi alam niyo, nung eleksyon naman, ginawa kong lahat para makuhang loob ni Marcos Jr. Ako po'y nabigo. Ang tingin ko po, kasi hindi nga ako nagwabang-abang, kaya wala kaming common ground at wala kaming dahilan para magkaroon ng mga light moments together. No? Pero yun din po ang aking nalaman. Talagang si Marcos Jr. ang talagang Vangag. sa akin, utos sa mga miyembro ng WAD Committee. At actually, baka bukas ikukwento ko kung bakit yung nangyari sa akin sa airport ay posibleng nagresulta sa aking pagpapadala sa Pilipinas. Pero bukas na po natin pag-usapan yan. Okay? Sige. So, ang mensahe, Pilipinas, kinakailangan gumalaw na po tayo. Ay, matagal na Gawin po kami natin gumalaw. ang lahat na po pwedeng gawin para maparisa. Ang dapat gumalaw mga kababayan, yung mga, alam nyo na, the powers that nagtatanggol sa ating mga kababayan, supposedly, nagtatanggol sa Constitution. Itong mga Marcos Jr., hindi po yung kasalanan, hindi po yung incitement to sedition, dahil ang resignation ay voluntaryong decision Ito na mga kababayan, no, mayroon ng banta kay Sara, no? na gagawin ng isang presidente. At kung iyan ay talaga magpipilit na hindi siya magre-resign, kinakailangan gamitin na naman natin ang ating kapangyarihan bilang soberenyang mamamayan para patalsikin na po siya sa pwesto. Hindi po yung krimen. Ang sinasabi ko, dapat mag-people power tayo. Mapayapa, sama-samang pagtitipon para po mapatanggal na sa pwesto si Marcos Jr. Dahil siya mismo ang nasa likod ng nakawan sa ating bayan. Siya mismo ang nasa likod ng kawalan ng programa sa ating bayan. Siya mismo ang nasa likod ng kapalpakan ng gobyerno pagdating ng mga sunod-sunod na delubyo sa ating mga mamamayan. At siya po mismo talaga ang lumalabag sa karapatan ng ating mga kababayan, kasama na po sa karapatan ni Tatay Digong, dahil ang kidnapping talaga ni Tatay Digong, siya po talaga ang nagpatupad. Yak! Well, masamang balita po yan, pero mas mabuting alam na natin. Kalat niyo po sa lahat ng inyong mga kaibigan itong mga katunayan nito. Ito naman po yung mga bagay-bagay na sinabi na sa atin ni Maharlika, pero ngayon po ay nagkaroon lang ng kumpirmasyon dahil napakapit po talaga ng tapis. Bakit ba kababayan, no? Yung doon pa sa sinasabing kahanay natin mga kababayan, inaaway pa si Maharlika? Balita, pero at least pag alam na natin ang plano ng kalaban, alam na rin natin ang ating dapat gawin. Maraming salamat po sa inyong Maraming salamat. Anong masasabi niyo dito mga kababayan? Post your comments below.